Hello, ako po si Kuya Louie at ngayon, pag-aralan natin tong device na to para mas maintindihan natin ang logic gates. Let's go! And all I feel is blue. Black. Yan, so meron tayong equipment dito para mas mahigit nating maintindihan kung paano nagpo-function yung logic gates. Kita niyo po ito, meron pong NOT gate, AND gate, OR gate, NAND gate, NOR gate, tsaka XOR gate. Ang XOR gate po ay exclusive OR gate. Sometimes I call this one as loyal logic gates. Explain ko sa inyo mamaya. Para ma-power po natin to, we need 9 volts. 9 volts to 12 volts. Pwede siyang AC, pwede siyang DC. Nakita niyo po, yellow lang pareho. So kahit magkabaliktad po, alam mo, kung DC ang gagamitin natin, dito yung positive, dito ang negative, or dito yung negative, dito yung positive, walang problema. Okay? Okay na okay. Okay, so ang gagamitin ko po ay 9 volts DC. Kukuha ko ng 9 volts DC dito sa power supply na yan. Galing din dito sa DepEd. Sinet ko siya sa 9 volts. So this one is DC. Pansin nyo, may red tsaka black siya. This one is AC. Pansin nyo, parehong black lang. Kasi AC siya, alternating current. So pero, ito ay hanggang 12 volts lang. So, safe siya. Pero para laging safe, lagi kayo makinig sa mga teacher ninyo kung paano i-operate yung ating power supply. Remember, pag nagdikit po ang red black na ito o kaya itong dalawang ito, nagdikit yung dalawang probe, this one, nagdikit sila, nakakonekta ito dito, tsaka nagdikit siya ng matagal, so pwede masira po yung ating power supply. So huwag nyo gagawin yun, hindi po pinaglalaruan ng power supply, kuryente po yan. So ito yung binigay ng DepEd sa amin na equipment. Nakaset na siya sa 9 volts. Sabi dito ay 9 to 12 volts pero mas okay na ako sa 9 volts lang. Tapos may switch tayo dito. Ito yung main. Okay. Naka-off siya. Ibig sabihin, pipili ka kung DC or AC ang gagamitin niyo po. Ito yung DC. Ito yung AC. Sa baba. So sa akin, napipiliin ko pa ay DC. Okay? I-set up na natin. Okay. So ito na yung ating equipment. Nakakonekta na po ito sa ating power supply na DC. 9 volts po yan. Nakakonekta po sa red tsaka black. At yan. So wag nyo pong pagdidikitin yung red tsaka black. So, pwedeng masira po yung ating power supply, ha? Ito yung main power po niya. Yan. Off ko muna. So, gamit ako ng tatlong cable. Bakit po tatlo? Dalawa po sa input. Isa po sa output. So, ang input po natin ay ito, A tsaka B. A and B. So, yan. Pag walang ilaw, 0 po siya. Kapag nag-on siya, 1, 1. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. 1, 0. Okay? So, ganun po yun. So, itong input na ito, pupunta po sa itong A and B, pupunta sa A and B, A, B, A, B, A, B, A, B. Sa NOT gate, isa lang po yung input eh. So, A na lang. Dito naman, yung nakikita nyo pong mga Y na yan, Y, papunta yan dito sa output. So, dito nyo malalaman kung ano siya, on or off, 1 or 0. Okay? Sige. Start tayo. Unahin natin yung
NOT gate. So, since isa lang siya, kabit natin yung, yan. So, yung A, lagyan natin sa A, tapos yung output, yan. Lagyan natin dito sa output. Okay? On natin. So, naka-off po yung A, 0. So, 0 input, pero nakita nyo yung output niya is 1. Kasi ano siya eh, inverter siya. Kapag ginawa natin 1 to, napansin nyo, 0 yung output. Okay? Binabaliktad niya. 0 yung input, 1 po yung output. 1 po yung input, 0 po yung output. Okay? So, yun yung NOT gate. Next natin yung AND gate. So, A, B, yung output, Y. On natin. So, 0, 0 yung input niya. 0, 0. Pag nag-1 ako sa A, ang output niya po is 0. Pag nag-1 ako sa B at 0 yung A, ang output niya is 0. Pero, kung mag-1 pareho yung input, 1 ng A, 1 ng B, tignan nyo, yung output niya ay 1. Ulitin natin. So, A is 1, B is 0, ang output ay 0. A is 0, B is 1, ang output niya is 0. Pero kung both input A and B is 1, 1 yung output. So, ibig sabihin, dapat parehong 1 yung input para ang output is 1. Doon tayo sa OR gate. Okay, so A, B, B. So, may mga input na po siya. So, on. So, 0, 0, ang OR gate, ang output niya is 0. Pag 1 po yung input sa A, tsaka 0 po yung B, tingnan nyo kung anong output. So, ang output niya po ay 1. Off ko po. Naging 0. 0, 0, 0. Pero, kapag yung B naman, ang inon ko, 1, tapos yung A ay 0, yung output niya ay 1. Pag parehong 1, 1 po yung output. So, ibig sabihin, kahit isa lang pong 1 sa OR gate, ang output niya is 1. You see? Okay. So, pag 1, 1, 1 din yung output. Okay? So, yun yung characteristic ng ating OR gate. So, tatlo yung basic natin, AND gate, OR gate, tsaka NOT gate. Ngayon, makikita nyo yung NAND gate. Ibig sabihin po niyan, combination po yan ng AND gate tsaka OR gate. Kaya may bubble po siya dito sa unahan. Okay? Tingnan natin yung characteristic ng NAND gate. On. Uy, bakit may ano na, output na 1? Kasi, yan yung characteristic na NAND gate. O, tingnan nyo. So, 0, 0, yung A and B. So, ang magiging output niya ay 1. Kapag ginawa ko pong 1 yung A at 0 yung B, 1 pa rin. Kapag inon ko po yung B pero yung A is 1, 1 pa rin. Pero kapag both A and B is 1, 1, diba? Yung output niya ay 0. So, yun yung characteristic ng AND gate. Kumbaga, kung ano yung output ng A dun sa table, binaliktad niya lang kasi may NOT gate. Okay? So, yun ang characteristic po ng ating NAND gate. O, dito naman tayo sa NOR gate. So, bakit merong indicator agad na 1? Itong NOR gate, 0, 0, 0, 0 siya. So, ang output niya is 1. Kapag inon ko yung 1, pag ginawa kong 1 yung A, yung B ay 0. So, ang output niya is 0. Hope natin. O, 0, 0, ang output is 1.
Kapag ang B naman po is 1, ang A is 0, yung output is 0. Okay? Pero kapag pareho pong 1 ang A and B, on, ang indicator niya po ay 0. Okay? So, yun ang characteristic ng NOR gate. Parang yung output ng OR gate, pero yung mga output nyo, binaligtad. Parang ganun lang. Dito tayo sa exclusive OR gate. Natin. Ang exclusive gate po ay ito. Pag A is 1 and B is 0, tingnan nyo po yung output. 1. Okay? 0, 0, 0 output. Pag A is 1, B is 0, 1 is output. Kapag B is 1, A is 0, ang output ay 1. Okay? Pero tingnan nyo po. Kapag A and B is 1, tingnan nyo maging output 1, 1. Yan. Ang output niya ay 0. Okay? Kaya siya tinawag na exclusive. Sometimes ang tawag ko dito ay loyal gates. Loyal. Isa lang sapat na. Ibig sabihin, isang on lang, magkakaroon na ng on yung, o magkakaroon ng power yung, o output na 1. Pero pag dalawang 1 sa output, ayaw niya. Gusto niya isa lang. Kaya exclusive. So yun. So yun yung characteristic ng OR gate. Ulitin natin, 0, 0 is 0. Pag may isa lang dito is 1, magiging output is 1. Pero pag both is 1, output is 0. Okay? So yun yung mga characteristic po ng ating mga logic gates.